Welcome sa Stories of Hey J, kung saan ginagawa nating mabilis, malinaw at exciting ang mga paborito ninyong pelikula. Pero bago tayo mag-dive sa kwento, pakihit naman ang like button at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recaps natin araw-araw. Nakasubscribe ka na ba? Tara, umpisahan na natin ang kwento! Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa atin ang isang eksperto sa martial arts at mamamatay tao na nagngangalang Thunderleg. Buong buhay niya ay nag-ensayo siya upang maging pinakamahusay na mandirigma sa mundo. Kilala siya sa kanyang natatanging teknik na tinatawag na Devil's Kick, isang mabilis at nakamamatay na estilo ng pagsipa na kayang talunin kahit ang pinakamagagaling na kalaban. Isang araw, nakatanggap siya ng liham mula sa isang kliyente na nais ipapatay ang isang kilalang maestro ng kung fu na si Wei. Binayaran din siya ng malaking halaga para sa kanyang serbisyo. Hindi nag-aksaya ng oras, pinuntahan ni Thunder si Wei at hinamon ito sa isang laban. Inalok siya ni Wei ng doble ng bayad kapalit ng kanyang buhay, ngulit tumanggi si Thunder. Kahit siya ay isang takas, isa siyang taong may matataas na prinsipyo pagdating sa kanyang trabaho. Nagsimula ang laban at napatunayang mahina ang isang maestro tulad ni Wei sa harap ni Thunder. Ipinakita niya ang kahanga-hangang galaw ng kanyang mga paa at natalo ang kalaban sa loob lamang ng ilang minuto. Sa sumunod na eksena, dinala tayo sa pinakamahusay na sentro ng pagsasanay sa martial arts sa bayan. Ito ay pinamumunuan ng isang maestro na nagngangalang Wong at ng kanyang disipulo at professor na si Kai. Takot ang mga trainee kay Wong, ngulit wala ni isa man sa kanila ang natatakot kay Kai. Ang pinakakilala at pinakapasaway sa lahat ng trainee ay ang sariling anak ni Wong na si Freddy. Niloloko niya si Kai at tinatawanan ng iba sa kanilang kahihiyan. Nang napansin ni Kai ang nangyayari, tinawag niya si Freddy at pinagsabihan nito dahil sa pagiging spoiled brat at sa pag-abuso sa posisyon ng kanyang ama, pati na rin sa pagkakaroon ng sosyal na pangalan. Nagpasya silang ayusin ang alitan pamamagitan ng isang laban. Natalo si Kai dahil kahit siya ay isang professor, hindi siya kalahati ng galing ni Freddy. May likas na talento si Freddy sa martial arts at ang kulang lamang sa kanya ay wastong disiplina. Nang araw ding iyon, kasama ni Freddy ang kanyang mga kaibigan sa palengke, nagbabalak namang prank ng mga tao gaya ng nakasanayan nila. Gumamit siya ng palos upang takutin ng isang babae at mapatalon ito papunta sa kanya. Ngumit nahuli siya ng ina ng babae. Isa rin itong maestro sa kung fu at mas magaling kaysa sino mang nakalaban ni Freddy. Tinurungan siya ng leksyon bago niya tuluyang naunawaan na hindi niya ito kayang talunin kaya siya ay tumakas. Hindi pabor ang swerte kay Freddy sa araw na iyon dahil pauwi na siya nang makita niya ang isang lalaking nagngangalang Jerry. Ginugulo nito ang isang mahirap na tindero mang pamamagitan ng pagtangging bayaran ang tamang halaga. Hinarap ni Freddy ang bully at tinalo ito sa isang laban upang mapabayad dito sa tindero at dahil mas sosyal pa ang pangalan nito kaysa kanya. Bago umalis, binalaanan niya ni Jerry na wag na siyang makikita kung pinapahalagahan nito ang sariling buhay. Kinagabihan, pag-uwi niya, nakita niya na ang babaeng pinprank niya kanina at ang ina nito ay kasama ng kanyang ama. Sinubukan niyang baliwalain ang mga ito, ngunit tinawag siya ng kanyang ama upang ipakilala sa mga panauhin. Lumalabas na sila pala ay kanyang tiyahin at pinsan na bumisita mula sa ibang lungsod. Ikinwento nila kay Master Wong ang mga kalokohan ng kanyang anak kaya napahamak si Freddy. Bago pa man siya maparusahan, dumating ang isang may-ari ng lupa na nagngangalang Lee. Siya ang ama ni Jerry at galit na galit kay Freddy dahil sa pananakit sa kanyang anak. Dinala rin si Jerry sa harap ni Master Wong, balot ng mga bendahe dahil sa mga sugat na natamo nito. Hindi humihingi ng tawad si Lee. Nais niyang maparusahan si Freddy sa mga ginawa niya. Kumuha siya ng palo para hampakin si Freddy, ngulit pinigilan siya ng kanyang tiyahin. Inihiling niya sa mga kaibigan ng biktima na sila ang magparusa kay Freddy sa paraang nais nila. Ngulit 10 hampas lamang ang kanilong maaaring ibigay at hindi maaaring gumanti si Freddy sa pagitan nito. Isang kaibigan ni Jerry ang may kumpiyansang lumapit, ngulit hindi niya napagtanto na kahit hindi maaaring gumanti si Freddy, maaari naman siyang dumipensa. Nasayang ang unang hampas dahil naiiwasan ni Freddy ang bawat isa.
Nang natapos ang 10 atake, nakatayo pa rin siyang tuwid at walang malubhang sugat. Nang subukan ng kalaban ang dagdag na atake, pinalipad niya Freddy sa isang suntok lamang. Napilitan si Lee at ang kanyang mga tao na buhatin si Jerry at umuwi ng napahiya, ngulit hindi pa rin humuhupa ang galit ni Master Wong. Mula kinabukasan, pinadaan ni Freddy sa isang serye ng mabibigat na parusa. Pinapasquat siya ng may mga mangkok sa ulo at balikat ng ilang oras araw-araw. Ngulit nakahanap ng Freddy at ang kanyang mga kaibigan ng iba't ibang paraan upang dayain ang parusa. Nang malaman nito ni Wong na puno na siya sa kakulangan ng disiplina ng kanyang anak, nagpasya siyang gumawa ng malaking hakbang at tinawag ang kanyang kapatid, ang isang lehendang maestro ng kung fu na nagngangalang Sam. Kilala siya sa lasing na estilo ng kung fu at halos hindi matatalunin kapag siya ay nakainom. Naniniwala si Wong na ayon sa kanyang gabay, kahit si Freddy ay magiging seryoso sa buhay. Habang hinihintay niya ang pagdating, ikinulong si Freddy sa kubo na may mabigat na palot sa kanyang leeg bilang parusa. Sinave siya ng kanyang kaibigan at ibinulyag na hindi karaniwang tao si Master Sam. Pinahihirapan niya ang kanyang mga estudyante ng labsis na hindi na nila makilala pagkatapos ng pagsasanay. Sa pagdating ni Sam, tila kailangang magpaalam na si Freddy sa kanyang kalayaan at kapayapaan. Nang narinig niya ang lahat ng nakakakatakot na bagay na ginawa ni Sam, ayaw na niyang itong makilala. Tumakas siya at napadpad sa isang restaurant sa pagtatapos ng araw. Dahil wala siyang pera, nilinlang niya ang isang lalaki upang ilibre siya ng pagkain. Ngunit ang lalaki pala ang may-ari ng restaurant. Nakipag-away ang mga tao nito kay Freddy dahil sa pagtatangging manloko. Sa parehong restaurant, kumakain si Master Sam. Nakilala niya si Freddy at tinulungan nitong labanan ang mga tao. Nagpasalamat si Freddy sa estranyo para sa tulong. Habang nag-uusap sila, ininsulto niya si Master Sam nang hindi niya namamalayang ito rin ang kausap niya. Matapos niya itong laitin, tinanong niya ang pangalan ng estranyo. Nang malaman niyang ito ang maestro at may pinakasosyal na pangalan sa lahat, namutla ang mukha niya. Sinubukan niyang tumatas. Nang hindi ito umubra, walang ingat niyang sinubukang labanan si Sam at agad siyang natuto ng leksyon. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang pagsasanay at ang unang gawain niya ay paulit-ulit na maglipat ng tubig mula sa isang malaking palot papunta sa isa. Hinintay niya ang tamang momento at nagkunwaring nahulog sa isa sa mga palot. Nang tulungan siya ni Sam, nalinlang niya ito at natrap sa loob. Pagkatapos, muling tumakas si Freddy at napahinga sa isang abandonadong gusali. Ang lugar pala ay taguan ng mapanganib na mamamatay tao na si Thunderleg. Inutos niya ni Thunderleg na umalis si Freddy, ngulit dahil hindi niya namamalayang ang tunay na pagkakilala ng mamamatay tao, tumanggi siya. Dahil dito, binugbog at pinahiya siya ni Thunderleg. Muntik niya siyang patayin, ngunit tumigil si Thunderleg dahil ang pagpatay ng isang mahinang tao tulad ni Freddy ay makasisira sa kanyang reputasyon. Nailigtas ang buhay ni Freddy, ngunit hindi siya kailanman napahiya ng ganoon. Ang galit ay naging hangaring makapaghiganti kay Thunder at para dito, kailangan niyang magsanay. Sa sumunod na eksena, bumalik siya kay Sam humihingi ng tawad at nagmamakaawang tulungan siya. Tinanggap siya ni Sam muli at binigyan ng huling pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Ang unang hakbang sa pagsasanay ay palakasin ang kanyang mga braso ng maraming beses. Ginagawa ito ni Sam sa pamamagitan ng pagtali ng mga patpat sa mga kamay ni Freddy at paggamit sa kanya na parang isang puppet. Matapos ang buong araw ng pagsasanay, nahihirapan si Freddy gumamit ng chopstick sa hapunan. Nagdududa siya kung magiging kasing lakas niya ba si Thunder balang araw. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman niyang lumalakas ang kanyang mga braso. Nagtatapos ang unang bahagi ng pagsasanay nang kaya na niyang basagin ang mga walnut gamit ang kanyang mga daliri lamang. Isang araw, pumunta ang maestro at estudyante sa isang lugar ng pustahan upang magsugal. Sanay at matalas ang mata ni Sam sa sugal. Nanalo siya sa bawat round at kumita ng malaking pera na labis na ikinainis ng kanyang mga kalaban. Naantala sila ng isang lalaking kalbo na naniniwalang kaya niyang talunin si Sam. Itinaya nila ang lahat ng kanilang pera sa huling round, ngunit nandaya ang lalaki upang manalo.
Nang mabunyag ang kanyang pandaraya, nagpanik siya at sinisi si Sam. Hinamon siya ni Freddy sa isang laban. Inisip na madali lamang ito, ngulit ibinunyag ng kalbo na siya ay sinanay sa skull-style kung fu at may napakalakas na ulo. Nanaig siya kay Freddy sa unang bahagi ng laban, ngulit nakakuha si Freddy ng martilyo at kalaunan ay natalo rin ang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, naubusan si Master Sam ng paborito niyang alak at inutusan si Freddy na bumili mula sa isang restoran. Ngunit sa halip, kumain siya ng maraming pagkain gamit ang pera at hinaluan ng tubig ang alak. Inaakalang hindi mapapansin ni Sam ang pagkakaiba. Samantala, dinala ng lalaking kalbo ang Bamboo Master upang gantihan si Sam sa nangyari kanina. May dalang patpat ang Bamboo Master, ngulit kulang si Sam sa kanyang pinakamalaking pinagmumula ng lakas, ang alak. Dumating si Freddy sa tamang oras, ngunit agad napansin ni Sam na may halong tubig ang alak. Dahil dito, hindi nila kayang labanan ng Bamboo Master kaya nagpa siya silang tumakas. Kinagabihan, sinisi si Freddy si Sam dahil sa hindi maunawa siyang naturuan ng maayos sapagkat hindi niya natalo ang Bamboo Master. Ibinunyag ni Sam na hanggang ngayon ang natutunan pa lamang ni Freddy ay ang mga batayan ng Drunken Kung Fu. Ngayong bihasa na siya sa pundasyon, oras na upang matutunan ang mas mahahalagang bahagi. Nag-inuman ng dalawa hanggang sa malasing ng husto. Kung ang karaniwang tao ay halos hindi na makalakad sa dami ng alak, kayang isagawa ni Sam ang mga teknik ng 7 maestro ng Kung Fu. Natutunan ni Freddy tungkol sa mga maestro at ang kani-kanilang lakas at kahinaan. Matapos ng mahabang oras ng pagsasanay, unti-unti niyang nakasanayan ang masalimuot na teknik ng Kung Fu. Mas naging disiplinado na rin siya at mas seryoso sa pagsasanay. Isang araw, pumunta ang may-ari ng lupa na si Lee kay Master Wong upang bilhin ng kanyang lupa. Alam ni Wong na nais lamang itong gawing minahan ng uling ni Lee. Nag-offer pa siya ng 20% ng kita, ngunit pinalaya siya ni Wong. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Thunderleg ng liham mula sa isang kliyente. Si Lee ang nagpadala nito at nais niyang ipapatay si Wong. Tinanggap ni Thunder ang gawain at naghanda upang pumunta sa lungsod. Sa kabilang banda, pauwi si Freddy na may dalang alak. Nang makasalubong niya si Bamboo Master, naalala niya ang kahiyang dinanas nila ni Sam at nagpasya siyang gumanti. Inasar niya ang lalaki upang ito ang unang umatake. Pantay ang laban sa simula hanggang sa uminom si Freddy ng alak. Kapag siya ay lasing, halos walang makalaban sa kanya kahit ang kilalang Bamboo Master. Tinalo niya ito ng halos katawa-katawa at ninakaw pa ang 2 malalaking tapayan ng alak nito. Ngunit pagdating niya sa bahay, nagulat siya nang malaman na nawawala si Sam. Nakakita siya ng liham kung saan pinasalamatan niya ang maestro sa kanyang mga turo. Sinabi nito na natutunan na ni Freddy ang lahat tungkol sa Drunken Kung Fu, kaya natapos na ang kanyang tungkulin at aalis na siya. Sa sentro ng pagsasanay, may isang lalaking tumakbo kay Wong na nagsabing sa pilitang inaakim ni Lee at ng kanyang mga tao ang lupa. Galit na galit si Wong na pumunta upang turuan sila ng leksyon, ngunit wala siyang nadatnan. Ibinunyag na ang abiso ay panliling lang ni Thunderleg upang mailayo si Wong ng mag-isa. Sabik si Thunder sa laban dahil lagi siyang naghahanap ng mas malakas na kalaban. Sa tingin niya, perpektong katapat si Wong at ang kamatayan nito ay magpapataas ng kanyang reputasyon. Nagsimula ang laban at nagpantay sila sa lakas at teknik ng ilang sandali. Ngunit nang gamitin ni Thunder ang Devil's Kick, kahit ang makapangyarihang Wong ay natalo. Bumagsak siya sa lupa at ilang segundo na lamang bago siya mapatay nang dumating ang isa sa kanyang mga disipulo kasama si Freddy. Kumulo ang dugo ni Freddy nang makita ang kanyang ama na sugatan. Humanda siyang lumaban kapalit ng kanyang ama. Naalala ni Thunderleg si Freddy bilang batang napahiya ng noon. Para sa mamamatay, isa lamang itong biro sapagkat iniisip niyang si Freddy pa rin ang dating duwag na tumakas. Biglang dumating si Sam sa pinangyarihan na ikinagagalak ni Freddy. Namlamig si Thunderleg sa gulat, alam ang kakayahan ng Drunken Master. Lumalabas na siya lamang ang taong kinatatakutan ng mapanganib na mamamatay. Ngunit tiniyak ni Sam na hindi siya makikialam. Nais niyang ang laban ay sa pagitan ng kanyang estudyante at ni Thunder.
Nagsimula ang laban at naiwasan ni Freddy ang lahat ng atake ni Thunder. Nainis ang kalaban at nagkamali na nagbigay ng pagkakataon kay Freddy. Sa huli, ginamit niya ang lakas ng kanyang mga braso upang baliin ang leeg ni Thunder at tuluyang talunin siya. Sa wakas, tumayo si Freddy bilang nagwagi at ipinagmamalaki na siya ng kanyang ama. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong video, i-on ang notifications at mag-like upang suportahan ang channel. Maraming salamat sa panunood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!